Bago tayo magsimula, siguraduhin munang naka-like, naka-comment at higit sa lahat ay nakasubscribe ka na sa channel na ito. Araw-araw ay pipili kami ng isang maswerteng subscriber na makakatanggap ng espesyal na regalo bilang pasasalamat sa patuloy ninyong suporta. At tandaan, mas malaki ang pagkakataon mong mapili kung pakikinggan mo ang buong kwento mula umpisa hanggang dulo. Kaya umupo ng komportable, ihanda ang inyong sarili at simulan na natin ang kwento. Maagang nagising si Luna Reyes sa tilaok ng mga manok at malamig na simoy ng hangin na dumadaloy mula sa malawak na palayan sa kanilang baryo. Tulad ng nakasanayan, agad siyang bumangon mula sa papag, nagsindi ng kalan na dekahoy at nagsaing habang tahimik na naghahanda ng almusal para sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Maliit lamang ang kanilang kubo na yari sa kawayan at nipa, ngunit malinis ito at puno ng alaala ng kanilang pamilya. Simula nang pumanaw ang kanyang inang si Aling Rosa dahil sa sakit ilang taon na ang nakalipas, silang mag-ama na lamang ang magkasamang nagsusumikap upang maitaguyod ang kanilang simpleng pamumuhay. Si Mang Isko Reyes ay isa ng 58 taong gulang. Kahit unti-unti nang bumibigat ang bawat galaw dahil sa edad, hindi pa rin siya tumitigil sa pagsasaka. Araw-araw ay pumapasok siya sa kanilang maliit na bukid na minanapas sa kanyang ama. Hindi man kalakihan ng ani, sapat naman iyon upang maipambili sila ng bigas, asin, mantika at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Habang inilalapag ni Luna ang mainit na lugaw sa mesa, ngumiti si Mang Isko sa kanyang anak. "Anak, huwag ka nang sumama mamaya sa bukid. Ikaw na lang ang pumunta sa bayan para ibenta ang mga gulay natin." Tumanggo si Luna habang inaayos ang taling kangkong at talong na inilagay sa malaking bayong. "Sige po tay, baka sakaling mas mataas ang presyo ngayon." Tahimik silang kumain bago nagsimula ang panibagong araw ng paghahanap buhay. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit wala silang reklamo. Natutunan na ni Luna na ang kasipagan at pagiging mabuting tao ang tanging kayamanang hindi mananakaw ng kahit sino. Pagkatapos magligpit, isinabit niya ang bayong sa balikat at naglakad patungo sa bayan. Mahigit 1 oras din ang nilalakad niya sa makitib na kalsada na napapalibutan ng palayan at niyugan. Sanay na siya rito. Habang naglalakad ay binabati siya ng mga kapwa magsasaka at tindera sa daan. Pagsapit sa palengke ay mabilis ding naubos ang kanyang mga paninda. Hindi man kalakihan ang kinita niya, sapat na iyon upang makabili ng ilang gamot para sa pananakit ng likod ng kanyang ama, kaunting isda at ang mga kailangan nila sa bahay. Bandang hapon na nang nagsimula siyang maglakad pa uwi. Medyo makulimlim ang langit at tila nagbabadya ng ulan. Pinili niyang dumaan sa lumang kalsadang mas maikli ang lakaran kahit bihira nang may dumaraan doon. Habang naglalakad ay napansin niyang may tila nakahandusay sa gilid ng daan sa ilalim ng malaking punong akasya. Noong una ay inakala niyang lasing lamang ang tao, ngunit nang malapit siya ay bigla siyang natigil. Isa pala itong binatang halos walang malay. Marumi ang puting polo nito, puno ng putik ang pantalon at may ilang gasgas sa mga braso. Namumutla rin ang mukha niya habang mabilis ang paghinga. "Diyos ko," mahinang sambit niya. Lumuhod siya para tingnan ang kalagayan ng lalaki. Nang ipatong niya ang kanyang palad sa noo nito ay halos maapatras siya sa sobrang init. Mataas ang lagnat. Bahagyan dumilat ang lalaki, ngunit malabo ang tingin nito. "Tulong," halos pabulong nitong sabi bago muling nawalang ng ulirat. Naglibot ang paningin ni Luna, ngunit walang ibang tao sa paligid. Kung iiwan niya ang lalaki roon, baka hindi na ito umabot ng umaga. Huminga siya ng malalim bago nagpa siyang humingi ng tulong. Mabuti na lamang ay may karitong dumaan na hinihila ng magsasakang si Mang Berting. "Anong nangyari dyan, Luna?" tanong nito. "May nakita po akong may sakit. Tulungan niyo naman po akong iuwi siya." Napakamot sa ulo si Mang Berting. "Wag na, hiha. Hindi natin kilala yan. Baka mamaya kriminal pa o may atraso sa batas." Ngulit umiling si Luna. Kahit sino pa siya, tao pa rin siya.
Kapag tayo ang nasa kalagayan niya, sana may tumulong din sa atin. Matagal na walang nagsalita. Maya-maya ay tumanggo rin si Mang Isko. Sige na, ilagay natin sa bakanteng higaan. Agad silang kumilos. Pinunasan ni Luna ang katawan ng binata gamit ang basang bimpo. Pinakuluan niya ng ilang dahon ng lagundi at sambong na karaniwang ginagamit ng mga matatanda sa baryo para sa lagnat. Nilagyan din niya ng malamig na bimpo ang noo nito habang paulit-ulit na pinalilipatan ng tubig. Halos magdamagang siyang nagbantay. Ilang ulit na nagising ang binata, ngunit hindi nagtatagal at muling nawawalan ng ulirat. Paminsan-minsan ay tila may binabanggit itong pangalan, ngunit hindi malinaw ang mga salita. Pagsikat ng araw kinabukasan ay bahagyang dumilat ang lalaki. Mas malinaw na ang kanyang paningin. Napatingin siya sa simpleng kisilang ng kubo bago dahan-dahang lumingon kay Luna na nakaupo sa kanyang tabi. Saan ako? Nasa bahay namin ka. Nakita kitang walang malay sa daan kahapon. Tahimik na napapikit ang binata. Ako? Sino ako? Napakunot ng ono ni Luna. Hindi mo ba alam ang pangalan mo? Mariing pinisil ng binata ang sindin niya habang pilit inaalala ang nakaraan. Ngulit bawat pilit niyang paggunurita ay lalo lamang sumasakit ang kanyang ulo. Hindi ko maalala. Ilang sandali siyang nanahimik bago isang pangalan lamang ang kusang lumabas sa kanyang bibig. Gabriel. Napatingin si Luna sa kanya. Gabriel ba ang pangalan mo? Tumanggo ang binata kahit halatang hindi siya sigurado. Sa tingin ko, yun lang ang naaalala ko. Nagkatinginan sina Luna at Mang Isko. Bagamat maraming tanong ang gumugulo sa kanilang isipan, pareho nilang nakita ang takot at pagkalito sa mga mata ng estranghero. Sa huli ay nagsalita si Mang Isko. Kung wala ka pang mapupuntahan at hindi pa bumabalik ang alaala mo, dito ka muna. Hindi ka namin pababayaan hanggat hindi ka nakakatayo ng maayos. Sa unang pagkakataon matapos siyang magising ay bahagyang ngumiti si Gabriel. Hindi pa niya alam kung sino talaga siya, ngunit sa gitna ng kanyang pagkawala ng alaala, natagpuan niya ang kabutihang hindi kailanman mabibili ng anumang halaga. Kinabukasan ay mas maliwanag na ang sikat ng araw na tumatama sa mga palayan sa paligid ng baryo. Unti-unti ring bumuti ang pakiramdam ni Gabriel. Nawala na ang matinding lagnat niya, bagaman ramdam pa rin niya ang panghihina ng katawan. Pagmulat niya ng mga mata ay nakita niyang abala si Luna sa pagsasaing, habang si Mang Isko naman ay naghahanda ng mga gamit para sa bukid. Sa simpleng tagpong iyon, may kakaibang init na naramdaman si Gabriel. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nakakita ng isang pamilyang payapang nagsasalo sa umaga. Napansing ni Luna na gising na siya kaya agad itong lumapit dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Kumain ka muna, kailangan mong lumakas. Mahinang ngumiti si Gabriel bago tinanggap ang pagkain. Habang kumakain ay paminsan-minsan niyang sinusubukang alalahanin ang kanyang nakaraan. Ngunit sa bawat pagsisikap niyang mag-isip ay tila isang makapal na ulap lamang ang bumabalot sa kanyang alaala. Wala siyang maalala kahit isang mukha, isang lugar o kahit pangalan ng kanyang pamilya. Nahihilo ka pa ba? Tanong ni Luna. Medyo, pero mas maayos na kaysa kahapon. Magpahinga ka muna, huwag mang pipilitin ang sarili mo. Tahimik na tumanggo si Gabriel. Habang pinagmamasdan niya si Luna na muling bumalik sa kanyang mga gawain, hindi niya maiwasang humanga sa kasipagan nito. Mula sa paghahanda ng pagkain hanggang sa pag-aalaga sa kanyang ama, walang sandaling nagpahinga ang dalaga. Pagkatapos ng almusal ay nagpaalam si Mang Isko. Anak, pupunta muna ako sa bukid. Ikaw na muna ang bahala rito. Opo, tay. Nang makaalis ang matanda ay tumayo si Gabriel. Ako na ang maghuhugas ng pinagkainan. Agad siyang pinigilan ni Luna. Wag na, hindi ka pa magaling. Matagal na ninyo akong inaalagaan, nahihiya na ako. Hindi na nakipagtalo si Luna nang nakita niyang determinado ang binata. Bagaman mabagal ang kilos nito, maingat nitong hinugasan ng mga mangkok at kaldero. Nang matapos ay napangiti si Luna. Mukhang marunong ka namang pala sa gawaing bahay. Napakamot sa ulo si Gabriel. Hindi ko rin alam kung saan ko natutunan.
Lumipas ang ilang araw at tuluyan ng nakabawi ng lakas si Gabriel. Hindi na siya laging nakahiga at nagsimula na rin siyang tumulong sa mga simpleng gawain sa paligid ng bahay. Nag-iigib siya ng tubig sa poso, nagsisibak ng kahoy para sa kalan, at nagwawalis sa bakuran bago pa man magising sina Luna at Mang Isko. Isang umaga ay nadatnan siya ni Mang Isko na nag-aayos ng bakod na nasira noong nakaraang bagyo. "Huwag mo nang gawin yan, baka bumalik ang sakit mo." Ngumiti lamang si Gabriel. "Mas mabuti pong may naitutulong ako kaysa pabigat." Tinapik siya ni Mang Isko sa balikat. "Hindi ka pabigat, pero salamat." Makalipas ang ilang araw ay pinayagan na rin siyang sumama sa bukid. Habang naglalakad silang tatlo sa pilapil, ay tahimik na pinagmamasdan ni Gabriel ang malawak na taniman ng palay. Hindi niya alam kung bakit tila pamilyar sa kanya ang amoy ng lupa pagkatapos diligan ng tubig. Pakiramdam niya ay matagal na niyang hindi nararanasan ng ganitong katahimikan. Pagdating sa bukid ay agad siyang tumulong sa pagbubunot ng damo. Hindi sanay ang kanyang mga kamay kaya mabilis siyang nagkaroon ng mga kalyo at maliliit na sugat. Gayunman ay hindi siya nagreklamo. Napansin iyon ni Luna. "Masakit na ang kamay mo." "Ayos lang. Hindi ka sanay sa ganitong trabaho." Saglit na natahimik si Gabriel bago sumagot. "Hindi ko nga alam kung bakit pakiramdam ko, iba ang dati kong buhay." Hindi na lamang nagsalita si Luna. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ay dumaan ang ilang magsasaka. "Uy Luna!" sigaw ni Aling Seling. "Mukhang malakas na ang inuwi mong estranghero." Ngumiti si Luna. "Opo, ngunit may isa pang lalaking nakisabat." "Sigurado ba kayong mabuting tao yan? Baka mamaya kung sino pala." Bago pa makasagot si Luna ay si Gabriel na ang nagsalita. "Naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo, pero salamat pa rin dahil tinanggap niyo akong manatili rito." Nagkatinginan ng mga tao. "Magalang naman pala." Nang makaalis ang mga kapitbahay ay napansin ni Luna na hindi basta karaniwang tao ang paraan ng pagsasalita ni Gabriel. Malinaw ang kanyang pananalita at bawat salita ay maayos ang pagpili. Iba yon sa karaniwang naririnig niya sa baryo. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, napansin din ni Mang Isko ang kakaibang asal ng binata. "Gabriel, marunong ka bang magbasa at magsulat?" "Opo, sa tingin ko." "Sa tingin mo?" Tumanggo siya. "Parang natural lang sa akin, pero hindi ko maalala kung saan ako nag-aral." Hindi na nila iyon pinalaki. Kinabukasan ay nagtungo sila sa maliit na tindahan ng baryo upang bumili ng asin at mantika. Habang naghihintay si Luna, ay napansin niyang may isang batang umiiyak dahil hindi niya maayos ang sirang laruan. Lumapit si Gabriel. "Hiram nga." Sa loob lamang ng ilang minuto ay naayos niya ang simpleng mekanismo ng laruan. Napanganga ang bata sa tuwa habang ang mga tao sa tindahan ay nagulat. "Ang galing mo pala," sabi ni Luna. Napangiti lamang si Gabriel. "Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa." Habang pauwi sila ay nagkwikwentuhan sila tungkol sa mga pangarap ni Luna. "Gusto ko sanang balang araw ay mapagawa ang bahay namin ni Tay. Kahit maliit lang, basta hindi na tumutulo ang bubong kapag umuulan." Tahimik na nakinig si Gabriel. "Matutupad yun." Napangiti si Luna. "Ang dali mong magsalita." "Totoo naman." Hindi na lamang sumagot ang dalaga, ngunit napansin niya na may kakaibang kumpiyansa ang boses ng binata. Parang sanay itong magsalita tungkol sa malalaking plano. Pagsapit ng gabi ay magkatabi silang nakaupo sa labas ng kubo habang pinagmamasdan ng mga bituin. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga kuliglig. "Salamat," biglang sabi ni Gabriel. "Bakit?" "Kasi kung hindi mo ako nakita noon sa daan, baka wala na ako ngayon." Ngumiti si Luna. "Ang importante, buhay ka." Hindi nila namamalaya na mas lumalalim na ang samahan nila sa bawat araw na lumilipas. Sa gitna ng simpleng pamumuhay sa baryo, unti-unting nabubuo ang tiwala ng dalawang taong pinagtagpo ng pagkakataon. Ngulit kasabay ng paglapit ng kanilang mga puso ay nagsisimula na ring magtanong ang ilang tao sa baryo kung sino nga ba talaga ang misteryosong binatang tinatawag nilang Gabriel. Sa paglipas ng mga araw ay tuluyan ng nakasanayan ni Gabriel ang simpleng buhay sa baryo.
Maaga siyang gumigising upang tumulong kay Mang Isko sa bukid at kapag tanghali naman ay sinasamahan niya si Luna sa pag-aayos ng mga gulay na dadalhin sa palengke. Hindi na siya itinuring na bisita sa maliit na kubo. Para na rin siyang bahagi ng pamilya, kahit wala pa ring bumabalik na malinaw na alaala tungkol sa kanyang nakaraan. Isang umaga ay nagtungo silang tatlo sa bukid upang mag-ani ng mga talong at kamatis. Mainit ang araw at makapal ang putik sa pagitan ng mga taniman. Pinilit ni Gabriel na bumuhat ng 2 malaking kaing kahit halatang hindi pa ganap na sanay ang kanyang katawan sa mabibigat na gawain. "Isa lang ang buhatin mo," sabi ni Luna habang inaayos ang panyo sa kanyang ulo. "Baka sumakit na naman ang katawan mo." "Kayang-kaya ko ito," sagot ni Gabriel. Ngunit ilang hakbang pa lamang siya ay muntik na siyang madulas sa pilapil. Mabilis siyang inalayaya ni Luna bago pa siya tuluyang bumagsak. Nagkatingginan silang dalawa at sabay na natawa. "Sabi ko sa iyo, huwag kang magpakitang gilas," biro ni Luna. "Hindi ako nagpapakitang gilas. Gusto ko lang makatulong." "Kung gusto mong makatulong, huwag kang magpapabuhat sa amin kapag nasugatan ka." Napangiti si Gabriel. Sa mga simpleng salitang iyon ay nararamdaman niyang tunay ang pag-aalala ni Luna. Hindi dahil may kailangan ito sa kanya, kundi dahil likas lamang itong mabuting tao. Iyon ang bagay na unti-unting humihila sa kanyang damdamin. Nang sumapit ang tanghali ay nagpahinga sila sa ilalim ng punong mangga. Naglabas si Luna ng kanin, tuyo, kamatis at bagoong. Simple lamang ang kainan ngulit sabay-sabay silang kumain ng masaya. Habang pinagmamasdan ni Gabriel sina Luna at Mang Isko, nakaramdam siya ng hiya. "Mang Isko, Luna, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin." Napatingin sa kanya ang matanda. "Hindi utang ang pagtulong sa kapwa." "Pero ilang linggo na akong narito. Pagkain ninyo ang kinakain ko at sa bahay ninyo ako nakatira. Wala naman lang akong maibigay na kapalit." Umiling si Luna. "Hindi naman pera ang kailangan namin mula sa iyo. Kung bumalik man ang alaala ko, sisiguraduhin kong makabawi ako. Hindi mo kailangang mangako. Ang mahalaga ay bumuti ka at malaman mo kung saan ka talaga nanggaling." Napayuko si Gabriel. Lalong tumindi ang paghanganga niya sa dalaga. Sa mundong hindi niya maalala, pakiramdam niya ay bihira ang mga taong tulad ni Luna. Kinahahapunan ay dumating sa bukid si Donato Villarreal, ang anak ng pinakamalaking may-ari ng lupain sa kanilang lugar. Kilala si Donato sa kanyang pagiging mayabang at mapagmata. Ilang beses na rin itong sinubukang ligawan si Luna, ngunit palagi siyang tinatanggihan ng dalaga dahil ayaw nito sa kanyang ugali. Nakasakay si Donato sa kabayo at may kasama pang 2 tauhan. Nang makita niya sina Luna at Gabriel na magkatabing nagbubuhat ng mga gulay, agad kumunot ang kanyang noo. "Luna, iyan ba ang lalaking napulot mo sa daan?" tanong niya. Tumayo ng maayos si Luna. "Hindi ko siya napulot, tinulungan ko siya dahil may sakit siya." Bumaba si Donato sa kabayo at sinipat si Gabriel mula ulo hanggang paa. "Wala kang maalalang pangalan, wala kang pera at hindi mo alam kung saan ka galing. Baka palaboy ka lang na marunong magkunwari." Hindi sumagot si Gabriel. Ayaw niyang gumawa ng gulo sa bukid ni Mang Isko. Ngunit hindi tumigil si Donato. "At ikaw naman, Luna, bakit ka nagpapakahirap sa isang ekstranghero? Kung gusto mong umayos ang buhay ninyo ng ata mo, alam mo namang handa akong tumulong." "Hindi ko kailangan ng tulong na may kapalit," matatag na sagot ni Luna. Napahiya si Donato sa harap ng kanyang mga tauhan kaya lalo itong nainis. "Mas pinipili mo pa yang walang pangalan kaysa sa akin." Lumapit siya kay Luna at mahigpit na hinawakan ang braso nito. Agad tumayo si Gabriel at hinawakan ang kamay ni Donato. "Bitawan mo siya." "Wala kang karapatang makialam," galit na sabi ni Donato. "May karapatan ng lahat na pigilan ng isang lalaking nananakit ng babae." Tinulak ni Donato si Gabriel. Dahil hindi pa lubos na malakas ang kanyang katawan, ay napaatras siya at tumama ang likod sa puno. Mabilis na pumagitan si Luna. "Tama na, Donato." Ngunit muling lumapit ang binata kay Gabriel. "Ano, lalaban ka ba?"
Tumayo ng tuwid si Gabriel kahit ramdam niya ang sakit sa kanyang likod. Hindi ko kailangang makipagsuntukan para patunayang mali ang ginagawa mo. Umalis ka na bago pa dumating ang ibang magsasaka at makita ang kahihiyan mo. May kakaibang tapang at otoridad ang boses ni Gabriel. Sandaling natigilan si Donato. Hindi ito nasanay na kinakausap ng ganun, lalo na sa isang lalaking akala niya ay palaboy lamang. Nang makitang papalapit si Mang Isko at Mang Berting mula sa kabilang taniman, ay napilitan si Donato na bumalik sa kanyang kabayo. Hindi pa ito tapos, banta niya bago umalis. Nang makalayo ito ay agad nilapitan ni Luna si Gabriel. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Hindi mo sana siya hinarap, maraming tauhan iyon. Di ko kayang tumahimik habang binabastos ka niya. Napatingin si Luna sa mga mata ni Gabriel. Sa unang pagkakataon ay nararamdaman niyang hindi na lamang pasasalamat ang dahilan kung bakit palagi itong nasa kanyang tabi. May mas malalim na damdaming unti-unting bumubuo sa pagitan nila. Kinagabihan ay ginamot ni Luna ang maliit na pasa sa likod ni Gabriel. Tahimik silang nakaupo sa loob ng kubo habang natutulog na si Mang Isko. Salamat sa pagtatanggol sa akin, mahinang sabi niya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Bakit mo ginawa iyon? Sandaling natahimik si Gabriel. Dahil mahalaga ka sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pareho silang hindi nakapagsalita pagkatapos noon. Walang umamin ng tuwiran, ngunit malinaw sa dalawa na ang dating simpleng pag-aalala ay unti-unti nang nagiging pagtinging mahirap ikubli. Kinabukasan ay tila bumalik sa dati ang takbo ng kanilang mga araw. Maaga silang nagtungo ni Luna at Mang Isko sa bukid habang si Gabriel naman ay tahimik na tumutulong sa pagbubungkal ng lupa. Ngunit sa kabila ng payapang umaga, hindi nawala sa isip ni Luna ang mga sinabi ni Gabriel noong nakaraang gabi. Hindi rin niya makalimutan ang paraan ng pagtingin nito sa kanya habang ipinagtatanggol siya kay Donato. Gayunpaman, pinili niyang huwag muna itong bigyan ng kahulugan. Mas mahalaga sa kanya na tuluyang gumaling ang binata at mahanap ang tunay nitong pagkatao. Habang nagtatanim sila ng mga bagong punla, napansin ni Mang Isko na may kakaibang paraan ng pagtatrabaho si Gabriel. Hindi ito basta sumusunod lamang sa utos. Minsan ay nagbibigay pa ito ng mungkahi kung paano mas magiging maayos ang paglalagay ng mga tanim upang hindi madaling bahain kapag umulan. Nakakataka ka talaga, iho? Sabi ni Mang Isko habang pinagmamasdan ang inayos na hanay ng mga gulay. Bakit po? Parang alam na alam mo ang ginagawa mo kahit sinasabi mong hindi mo maalala ang nakaraan mo. Napatingin si Gabriel sa taniman. Hindi ko rin po alam, parang kusa lang lumalabas. Ngumiti ang matanda. Marahil may mga bagay talagang hindi nawawala kahit mawala ang alaala. Lumipas ang ilang oras at nagtungo silang tatlo sa bayan upang bumili ng binhi at ilang kagamitan sa pagsasaka. Habang naglalakad sa palengke, ay napadaan sila sa tindahan ng mga kagamitan sa agrikultura. Napansin ni Gabriel ang isang bagong uri ng pangdilig na ipinagmamalaki ng may-ari ng tindahan. Lumapit siya rito at maingat na sinuri ang kagamitan. Kung babaguhin ninyo ang butas ng dulo nito at palalakihin ng konti ang lalagyan ng tubig, mas magiging mabilis ang pagdidilig at mas kaunti ang masasayang na tubig. Napatingin ang may-ari ng tindahan. Paano mo nalaman yan? Hindi agad makasagot si Gabriel. Hindi ko alam, parang alam ko lang. Napakamot sa ulo ang tindero. May punto ang sinabi mo, hindi ko pa yan naisip. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Luna ang usapan. Hindi iyon ang unang beses na nagulat siya sa kaalaman ni Gabriel. Noong isang araw ay madali nitong naayos ang sirang laruan ng isang bata. Ngayon naman ay parang eksperto sa kagamitan sa pagsasaka. Habang pauwi sila ay hindi na napigilan ni Luna ang kanyang sarili. Gabriel, Luna? Pakilamdam mo ba magsasaka ka rin noon? Umiling ito. Hindi. Bakit sigurado ka? Hindi ko maipaliwanag pero parang iba ang buhay na nakikita ko sa isip ko. Hindi malinaw pero pakiramdam ko hindi ako lumaki sa ganitong lugar. Hindi na nagsalita si Luna.
lalong tumindi ang kanyang pag-uusisa tungkol sa tunay na pagkatao ng binata. Pagsapit nila sa bahay ay habang inaayos ni Gabriel ang kanyang mga gamit, may isang maliit na bagay na nahulog mula sa lumang bulsa ng kanyang pantalon. Isa itong mamahaling relo na natabunan pala ng tela kaya hindi nila napansin noon. Dinampot iyon ni Luna. "Sa'yo ba ito?" Lumapit si Gabriel at pinagmasdan ang relo. "Ito ba ang gamit ko?" Maingat niyang binuksan ang takip nito. Sa loob ay binakaukit na kakaibang simbolo. Isang letrang V na napapalibutan ng disenyong tila sa gisa ng isang malaking kumpanya o pamilya. "Nakikilala mo ba yan?" tanong ni Luna. Matagal itong tumingin sa relo, ngunit umiling lamang. "Hindi. Sobrang ganda ng relo. Hindi ito mukhang pag-aari ng ordinaryong tao." Napabuntong hininga si Gabriel. "Sana maalala ko na." Inilagay muli niya ang relo sa bulsa, ngunit nanyatili sa isip ni Luna ang kakaibang simbolong nakita niya. Kinagabihan ay bigla nilang narinig ang malakas na ugong ng isang sasakyan na dumaan sa pangunahing kalsada ng baryo. Bihirang may dumara ang ganoong sasakyan sa kanilang lugar kaya napalingon silang lahat. Pagkarinig ni Gabriel ng makina ay bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. "Gabriel!" Gulat na sigaw ni Luna. Napapikit siya habang mabilis ang kanyang paghinga. May ilang malalabong larawan na biglang sumagi sa isip niya. Isang mahabang mesa, mga lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, isang malaking gusali, maraming taong nakatingin sa kanya. Tapos ay isang sasakyang mabilis na umaandar sa gitna ng malakas na ulan. Kasunod noon ay isang malakas na pagbangga. Napahawak siya sa sentido. "Aray!" Lumuhod si Luna sa kanyang harapan. "Anong nangyayari?" "Hindi ko alam. May mga nakikita ako." "Anong nakita mo?" "Isang gusali, maraming tao, tapos may sasakyan." Muli niyang sinubukang alalahanin ang kasunod, ngunit biglang nawala ang lahat. Huminga siya ng malalim. "Wala na." Nag-aalalang tumingin si Mang Isko. "Baka unti-unti nang bumabalik ang alaala mo." "Sana nga po." Kinabukasan ay tila naging mas tahimik si Gabriel. Madalas na lamang siyang nakatulala habang nag-iisip. Tuwing mapapatingin siya sa relo na nasa bulsa niya, ay tila may gusto siyang maalala, ngunit hindi niya ito maabot. Napansin iyon ni Luna. "Huwag mang pilitin ang sarili mo." "Bakit?" "Natatakot ako." "Bakit?" "Paano kung kapag naalala ko na ang lahat, kailangan ko nang kayong iwan?" Natahimik si Luna. Hindi niya iyon naisip noon. Masyado siyang nasanay na kasama si Gabriel sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung dumating man ang araw na iyon, mahinang niya sabi, "Ang mahalaga ay malaman mo kung sino ka." Ngumiti si Gabriel, ngulit may lungkot na natatago sa kanyang mga mata. Nang sumapit ang hapon, ay may dalawang itim na sasakyan na dumaan sa kalsadang papasok sa baryo. Huminto ito sa may tindahan ni Aling Seling. 3 lalaking nakasuot ng maayos na damit ang bumaba at may ipinakitang larawan sa mga taong naroon. "May nakita ba kayong lalaking ganito ang mukha?" Isa-isang umiling ang mga tao habang sinusuri ang litrato. Mula sa malayo ay napansin iyon ni Luna habang nagdidilig siya ng mga gulay. Hindi niya makita ang litrato, ngulit malinaw na may hinahanap ang mga ekstranghero. Maya-maya ay isa sa mga lalaki ang tumuro sa direksyon ng mga bahay sa dulo ng baryo kung saan naroon ang kubo nila. Biglang kinabahan si Luna. Hindi pa niya alam kung sino ang mga ito, ngunit may kutob siyang may kaugnayan sila kay Gabriel. Habang papalapit ang mga ekstranghero sa kanilang lugar, hindi niya namalayang nagsisimula ng magbago ang tahimik nilang buhay sa baryo. Tahimik na pinagmamasdan ni Luna mula sa bakuran ang 3 estrangherong nakasuot ng maayos na polo at pantalon habang nagtatanong sa mga tao sa baryo. Hindi pangkaraniwan ang kanilang mga sasakyan. Makintab ang mga ito at halatang pag-aari ng mga mayayaman. Isa-isang nilalapitan ng mga lalaki ang bawat bahay habang may ipinapakitang litrato. Hindi man niya makita ang mukha sa larawan, sapat na ang kutob niya upang mangamba. Maya-maya ay lumapit si Aling Seling sa kanilang bakuran. "Luna, may mga taong naghahanap ng isang lalaki.
Hindi ko alam kung sino pero kung saan-saang bahay sila nagtatanong. Ano raw ang pangalan? Tanong ni Luna. Hindi nila sinabi, basta ang sabi nila mahalagang makita ang lalaking nasa litrato. Pagkaalis ng matanda ay agad na pumasok si Luna sa kubo. Naroon si Gabriel na nag-aayos ng ilang kahoy na panggatong habang si Mang Isko naman ay nagpapahinga sa isang bangko. Gabriel? Lumingon ang binata. May problema ba? May mga estrangherong naghahanap ng isang lalaki rito sa baryo. Bahagyang kumunot ang noo ni Gabriel. Ako kaya iyon? Hindi ko alam, pero mula pa kahapon ay parang may kakaiba na. Tahimik na napaisip si Mang Isko. Mas mabuti sigulong mag-ingat muna tayo. Hindi na sila lumabas ng bahay ng hapon na iyon. Ilang beses na may narinig silang sasakyang dumadaan sa harap ng kanilang lugar, ngunit walang huminto sa kanilang kubo. Pagsapit ng dapit hapon ay umalis din ng mga estranghero, ngunit hindi nawala ang kaba sa dibdib nilang tatlo. Kinabukasan ay pilit nilang ipinagpatuloy ang normal na pamumuhay. Nagtungo sina Luna at Mang Isko sa bukid habang naiwan si Gabriel upang mag-ayos ng bakuran. Ngulit kahit abala siya sa pagtatrabaho, ay hindi maalis sa isip niya ang mga taong naghahanap sa isang misteryosong lalaki. Habang nagsisibak siya ng kahoy, ay muli niyang hinawakan ang lumang relo na nasa kanyang bulsa. Pinagmasdan niya ang simbolong nakaukit dito. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang may maalala siyang kahit kaunti. May ilang malalabong larawan na naman ang sumagi sa isip niya. May isang matandang lalaki na nakangiti sa kanya habang magkasama silang nakatingin sa isang malaking gusali. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng isang babae. Mag-ingat ka, Gabriel. Kasunod noon ay malalakas na yabag ng mga taong tila naghahabol sa kanya. Bigla siyang napamulat habang hinihingal. Sino kayo? Mahina niyang bulong. Hindi na naman niya maalala ang kasunod. Pagsapit ng gabi ay nagsalo silang tatlo sa hapunan. Tahimik ang lahat hanggang sa nagsalita si Mang Isko. Gabriel, opo? Kung sakaling may dumating na naghahanap sa iyo, ano ang gusto mong gawin? Matagal bago sumagot ang binata. Hindi ko alam. Natatakot ka ba? Tumango siya. Hindi dahil sa sarili ko. Natatakot akong madamay kayo. Nagkatiginan sina Luna at Mang Isko. Hindi namin pinagsisisihang tinulungan ka. Tumanggo rin si Luna. Kahit sino ka pa noon, ang nakilala namin ay ang Gabriel na tumulong sa amin sa bukid at gumalang sa aming mag-ama. Hindi nakapagsalita si Gabriel. Ramdam niyang lalo siyang nahihirapang isipin ang posibilidad na isang araw ay baka mawala ang mga taong naging pamilya niya. Nang sumapit ang hating gabi, ay tahimik na ang buong baryo. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin ng maririnig. Biglang may kumalabog sa labas. Napamulat si Gabriel. Kasunod noon ay may narinig siyang mahinang yabag. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. May isang lalaking nakaitim na nakatayo sa likod ng kanilang kubo. Mabilis niyang ginising sina Luna at Mang Isko. May tao sa labas. Tahimik silang tumayo. Kumuha si Mang Isko ng itak na ginagamit sa bukid, habang si Gabriel naman ay dumampot ng mahabang kawayan. Maya-maya ay narinig nilang mahinang paggalaw ng pintuan sa likod ng bahay. Parang may nagtatangkang buksan ito. Dahan-dahan lumapit si Gabriel. Nang naramdaman niyang gagalaw muli ang pinto, ay mabilis niya itong binuksan. Ngunit bago pa niya makita ang mukha ng tao, ay mabilis itong tumakbo papalayo. Hoy! Sigaw ni Gabriel habang hinahabol ito. Tumakbo rin sina Luna at Mang Isko lumabas ng bahay. Ngunit mabilis na nakalayo ang lalaki at tuluyan nang nawala sa dilim. Huminto si Gabriel habang hinihingal. Wala na! Kinabukasan ay kumalat agad sa baryo ang balitang may nagtangkang pumasok sa bahay ni Mang Isko. Nagpunta roon si Mang Berting at ilang kapitbahay. Baka magnanakaw iyon. Umiling si Gabriel. Hindi siya kumuha ng kahit ano. Napainsip si Mang Berting. Kung ganun, baka may ibang pakay. Hindi na nagsalita si Luna, ngunit lalo siyang kinabahan.
Nang makaalis ang mga kapitbahay, ay kinausap sila ni Mang Isko. Hindi naligtas na dito ka muna manatili sa bahay. Napatingin si Gabriel. Ano pong ibig niyong sabihin? May lumang kubo ako sa kabilang bahagi ng bukid. Doon muna tayo magpapalipas ng ilang araw. Kuunti lang ang nakakaalam ng lugar na iyon. Tumanggo si Luna. Mas mabuti na ang nag-iingat. Kinahapunan ay inilipat nila si Gabriel sa roon. Ang maliit na kubo ay nasa likod ng taniman ng mais at natatakpan ng malalaking puno ng mangga at kawayan. Mula sa daan ay halos hindi ito makita. Habang inaayos nila ang higaan, ay napansin ni Luna na tahimik lamang si Gabriel. May iniisip ka? Huminga siya ng malalim. May mga larawan na pumapasok sa isip ko. Agad silang nilingon ni Luna. Anong nakita mo? Hindi malinaw. May isang matandang lalaki na nakangiti sa akin habang magkasama silang nakatingin sa isang malaking gusali. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng isang babae. Mag-ingat ka, Gabriel. Kasunod noon ay malalakas na yabag ng mga taong tila naghahabol sa kanya. Habang patuloy ang larawan ay naramdaman niyang may nakamasdan sa kanya sa labas. Nang mabuo-buo na ang ilang bagay sa kanyang isip ay maglabi nang siyang nakapaisip. Pakiramdam ko, hindi aksidente ang nangyari sa akin. Nanlamig ang pakiramdam ni Luna. Hindi pa buo ang alaala ni Gabriel. Malinaw na may isang mapanganib na sikreto na unti-unti nang lumalalitaw. Habang lumalalim ang kanilang pagsasama, lalo ring lumalapit ang panganib na maaring sumira sa payapang buhay na matagal nang pinanghahawakan ng pamilya ni Luna. Lumipas ang ilang araw na nanatili si Gabriel sa lumang kubo sa likod ng taniman ng mais. Araw-araw ay dinadalhan siya ni Luna ng pagkain habang si Mang Isko naman ay nagpupunta roon tuwing umaga upang tingnan ang kanyang kalagayan. Bagaman mas ligtas ang taguan, hindi pa ring mapakali ang kanilang mga isip. Hindi nila alam kung sino ang mga taong naghahanap kay Gabriel at kung ano ang tunay nilang pakay. Habang lumilipas ang mga araw, lalo ring nagiging tahimik ang binata. Madalas ay nakaupo lamang siya sa harap ng kubo habang nakatanaw sa malalayong bundok. Hindi siya nawawala ng pag-asang maibabalik ang kanyang alaala, ngunit bawat pagtatangka niyang alalahanin ng nakaraan ay nauuwi lamang sa matinding pananakit ng kanyang ulo. Isang umaga ay dumating si Luna dala ang baon nilang tanghalian. Halika, kumain muna tayo. Ngumiti si Gabriel ngunit halatang may iniisip. May problema ba? Tanong ni Luna. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit naman? Pakiramdam ko may mga taong naghihintay sa pagbabalik ko, pero wala akong magawa dahil hindi ko man lang maalala kung sino sila. Tahimik na naupo si Luna sa tabi niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, hindi mo naman ginusto ang nangyari. Tapos, kayo pa ang nadadamay. Pinili naming tulungan ka, walang sino man ang nagsisi. Napangiti ng bahagya si Gabriel. Sa bawat salitang naririnig niya mula kay Luna, ay lalo niyang nararamdaman ang kabutihang hipinakita nito sa kanya. Kinahaponan ay kinausap sila ni Mang Isko. Kulang na ang binhi natin. Kailangan nating pumunta sa bayan bukas. Nagkatinginan sina Luna at Gabriel. Ako na lang po ang sasama kay Luna, sabi ni Gabriel. Nag-alinlangan ang matanda. Hindi kaya delikado? Hindi naman ako kilala sa bayan, saglit lang kami. Matagal na nag-isip si Mang Isko bago tumanggo. Mag-iingat kayo. Maaga silang bumiyahe kinabukasan. Parehong nakasuot ng simpleng damit sina Luna at Gabriel upang hindi sila mapansin. Habang naglalakad sa mataong palengke ay tila bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Gabriel. Maraming tao, maraming tindahan at maraming sasakyan ang dumadaran sa kalsada. Matapos nilang mabili ang kailangan ay napadaan sila sa sentro ng bayan. Doon nakatayo ang isang malaking gusali na may napakalaking billboard sa harapan. Nakasuot ng Amerikana ang lalaking nasa larawan at sa ibaba nito ay nakasulat ang pangalan ng isang kilalang kumpanya. Sa mismong sandaling tumingin si Gabriel sa billboard ay bigla siyang napatigil. Nanlamig ang kanyang katawan. Mabilis siyang napahawak sa kanyang ulo. Gabriel!
Gulat na tawag ni Luna. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Sunod-sunod na larawan ang lumitaw sa isip niya. Isang napakalaking conference room, mahahabang mesa, mga taong nakasuot ng mamahaling Amerikana. May mga dokumentong nakalatag sa harapan niya. Narinig niya ang isang matandang lalaki. Gabriel, balang araw ikaw ang mamumuno sa kumpanya. Kasunod noon ay nakita niyang sumasakay siya sa isang itim na sasakyan. Malakas ang ulan, may isang truck na biglang lumiko sa kanilang linya, isang malakas na banggaan. Kapag tapos noon ay puro dilim. Napaluhod siya sa gitna ng kalsada. Gabriel! Lumapit si Luna at inalalayan siya. Hinihingal ang binata habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Naalala ko. Ano ang naalala mo? May aksidente. Anong aksidente? May bumangga sa sasakyan namin. Tahimik na nakinig si Luna. Hindi yun ordinaryong aksidente. Napatingin siya kay Gabriel. Paano mo nasabi? Dahil bago mangyari yun, may narinig akong lalaki. Napapikit muli si Gabriel. Unti-unti niyang naalala ang usapan. Siguraduhin niyong hindi siya makakaligtas. Pagkarinig niya sa sariling sinabi ay bigla siyang napamulat. Hindi siya nagkamali. May nagtangkang patayin siya. Nanlamig ang pakiramdam ni Luna. Umuwi na tayo. Tahimik na tumanggo si Gabriel. Habang naglalakad sila pauwi ay walang ni isa sa kanila ang nagsasalita. Mas malinaw na ngayon sa isip ni Gabriel ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi siya basta-bastang nawawala lamang. May mga taong gustong mawala siya. Pagdating nila sa kubo ay agad nilang ikinuwento kay Mang Isko ang nangyari. Matagal na natahimik ang matanda. Kung ganun, mas mapanganib pala ang sitwasyon. Tumanggo si Gabriel. May gustong patayin ako. Babalik kaya sila? Hindi ko alam. Muli niyang hinawakan ang relos na nasa bulsa. Sa pagkakataong ito ay may isa na naman siyang naalala. Isang pangalan. Gabriel Villanueva. Paulit-ulit iyong umalingangaw sa isip niya. Villanueva. Napatingin sina Luna at Mang Isko. Yan ba ang apelyido mo? Hindi magsigurado, pero yun ang pangalang na paulit-ulit kong naririnig. Unti-unti nang nabubuo ang mga piraso ng kanyang alaala, ngulit kasabay noon ay lalo rin siyang nababalisa. Kung tama ang kanyang hinala, may malaking dahilan kung bakit gusto siyang ipapatay ng isang tao. Kinagabihan ay hindi makatulog si Gabriel. Tahimik siyang nakaupo sa labas ng kubo habang nakatanaw sa buwan. Lumabas si Luna at naupo sa tabi niya. Hindi ka pa rin mapakali. Hindi. Anong inihisip mo? Huminga siya ng malalim. Kapag tuluyang kong naalala ang lahat, maaaring kailangan ko nang umalis. Hindi agad sumagot si Luna. Kung iyon ang kailangan, napayo ko si Gabriel. Ayaw kong mangyari yon. Napatingin si Luna sa kanya. Bakit? Dahil natatakot ako kapag mas matagal pa akong manatili rito, mas ilalagay ko lang kayo sa panganib. Mahigpit na napakuyom ang kanyang kamay. Kung tama ang kanyang mga naaalala, hindi simpleng pagkawala ng alaala ang kanyang pinagdadaanan. Isa siyang taong hinahabol ng mga kaaway na handang pumatay upang hindi na siya makabalik. At habang dumarami ang bumabalik na alaala, mas tumitindi ang kanyang pasya na ilayo sina Luna at Mang Isko sa gulong siya mismo ang nagdala sa kanilang tahimik na buhay. Kinabukasan ay tila may kakaibang katahimikan sa buong baryo. Maging ang mga kapitbahay ay napansin na mas madalas ng may hindi pamilyar na sasakyang dumaraan sa pangunahing kalsada. Hindi naman humihinto ang mga ito, ngulit sapat na iyon upang magdulot ng pangamba sa mga tao. Sa lumang kubo sa likod ng taniman ng mais ay tahimik na naghahanda si Gabriel ng panggatong habang si Luna naman ay nagluluto ng almusal. Halos hindi sila nag-uusap. Pareho nilang iniisip ang mga alaalang unti-unting bumabalik kay Gabriel at ang posibilidad na anumang oras ay may dumating upang kunin siya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Mang Isko na halatang nagmamadaling naglalakad.
"Anak, Gabriel." Sabay silang napalingon. May nakita akong mga sasakyang papasok ulit sa baryo. Agad na nagkatinginan sina Luna at Gabriel. "Sila na naman kaya?" tanong ni Luna. "Hindi ko alam, pero marami sila ngayon." Hindi na nag-aksaya ng oras si Gabriel. Tumayo siya at sumilip mula sa maliit na siwang ng kubo. Sa malayo ay kitang-kita ang ilang itim na sasakyan na mabagal na umaandar sa kalsadang papunta sa sentro ng baryo. Maya-maya ay narinig nila ang mahinang busina. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagsimulang magtipon ng mga tao sa plaza. Hindi mapakali si Gabriel. "Kung ako talaga ang hinahanap nila, hindi dapat kayo madamay." Umiling si Luna. "Hindi ka namin pababayaan. Pero baka mapahamak kayo." Hinawakan ni Mang Isko ang kanyang balikat. "Kapag oras mo nang harapin ang katotohanan, hindi ka namin pipigilan. Pero siguraduhin mong munang alam natin kung sino ang mga taong iyan." Lumipas ang halos kalahating oras bago dumating si Mang Berting na hinihinggal sa kakamadali. "Isko, anong nangyari?" "May mga mayayamang tao sa plaza, may kasama pang abogado at mga bodyguards." Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. "Nagtatanong pa rin ba sila?" "Hindi na. Kundi, parang may nakita na silang impormasyon, may litrato silang ipinapakita sa lahat." Namlamig ang kanyang pakiramdam. Nagpa siya siyang lumapit sa gilid ng maisan upang makita ang nangyayari mula sa malayo. Mula roon ay tanaw niya ang plaza. May isang lalaking nasa 50 taong gulang ang may hawak na malaking larawan. Kahit malayo ang distansya, ay tila may humila sa alaala ni Gabriel. Ang lalaking iyon. Hindi niya maalala ang pangalan, ngunit pamilyar ang mukha. Biglang samakit ang kanyang ulo. Sunod-sunod na alaala ang bumalik kanya. Nakita niya ang parehong lalaki na nakasuot ng Amerikana habang may iniaabot na mga dokumento sa kanya. Narinig niya itong sabing, "Sir Gabriel, nakahanda na ang lahat para sa board meeting." Napaatras siya. Board meeting? Napahawak siya sa noo. Kasabay noon ay malinaw na bumalik ang kanyang buong pangalan. Gabriel Villanueva. Hindi na lamang apelyido ang naalala niya. Kasunod nito ay isang napakalaking gusali na may nakasulat na Villanueva Holdings Corporation. Naalala niyang siya ang isang anak ng yumaong si Don Ernesto Villanueva, ang nagtatag ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa buong bansa. Naalala niyang siya ang itinalagang susunod na mamumuno sa buong negosyo. Naalala niyang bago mangyari ang aksidente ay may tumututol sa kanyang pag-upo bilang bagong CEO. At pagkatapos noon, ang malakas na banggaan. Napapikit siya habang mabilis ang kanyang paghinga. "Gabriel?" Lumapit sina Luna at Mang Isko. "Anong nangyayari?" Dahan-dahan siyang tumingin sa kanila. "Naalala ko na." Tahimik silang nakinig. "Ako si Gabriel Villanueva." Nanatiling tahimik ang dalawa. Hindi pa nilang lubos na unauwaan ang ibig sabihin ng pangalang iyon. Makalipas ang ilang minuto ay biglang may narinig silang sigawan mula sa plaza. "Naroon siya!" Napalingon silang lahat. Isa sa mga lalaking nakasuot ng Amerikana ang nakakita kay Gabriel mula sa malayo. Kasunod noon ay mabilis na lumapit ang ilang bodyguards. Napahawakan ni Luna ang braso ni Gabriel. "Anong gagawin natin?" Hindi na siya nakasagot. Paglapit ng mga lalaki ay agad silang huminto ilang metro ang layo. Ang lalaking nasa gitna ay biglang yumuko. "Sir Gabriel." Natigil ang buong baryo. Maging sina Aling Seling, Mang Berting at iba kang mga kapitbahay ay napatingin sa eksena. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Isa-isang yumuko rin ng kanilang kasama. "Salamat sa Diyos! Buhay kayo!" Lalong naguluhan ng mga tao sa paligid. "Sir? Attorney? Bodyguards? Sinong Gabriel ba yan?" Humarap si Attorney Ramon sa mga taga-baryo. "Ang lalaking tinulungan ninyo ay Gabriel Villanueva." Sandaling tumigil ang abogado bago ipinagpatuloy ang kanyang sinabi. Siya ang isang tagapagmana at bagong pinuno ng Villanueva Holdings Corporation. Parang tumigil ang oras. Napatingin ang lahat kay Gabriel.
Si Donato, na noon ay naroon din sa plaza, ay halos hindi makapaniwala. Ang lalaking ilang beses niyang hinamak ay hindi pala isang palaboy. Isa pala itong bilyonaryong tagapagmana ng isang napakalaking kumpanya. Tahimik lumapit si Attorney Ramon kay Gabriel. "Sir, kailangan na po nating umuwi." Napayuko si Gabriel. Alam niyang ito na ang sandali ng matagal niyang kinakatakutan. Humarap siya sina Luna at Mang Isko. Hindi niya alam kung ano ang unang sasabihin, ngulit alam niyang kailangan na niyang sumama sa mga taong matagal nang naghahanap sa kanya. Bago siya tuluyang humakbang talayo, tumingin siya kay Luna. "Hindi ko nakalimutan ang ipinangako ko." Mahina lamang ang tinig niya, ngunit malinaw iyon sa pandinig ng dalaga. "Babalik ako." At habang dahan-dahan siyang sumasakay sa sasakyan kasama sina Attorney Ramon, unti-unti ring bumabalik ang lahat ng alaala niya. Kabilang ang katotohanan na may mga taong nagtangkang patayin siya upang maagaw ang lahat ng dapat sana ay mapupunta sa kanya. Ang pagbabalik niya sa dating buhay ay hindi katapusan ng kanilang kwento, kundi simula pa lamang ng mas malaking laban na naghihintay sa kanya. Habang papalayo ang convoy ng mga sasakyan mula sa baryo, tahimik lamang na nakatanaw si Gabriel sa bintana. Unti-unti nang nawawala sa kanyang paningin ang mga palayan, ang maliit na kubo ni Mang Isko at ang figurang nakatayo sa tabi ng kalsada na hindi niya magawang alisin sa isip. Si Luna ay nanatiling nakatingin sa sasakyang sinasakyan niya hanggang sa tuluyan itong mawala sa alikabok ng daan. Hindi man sila nakapagpaalam ng maayos, pareho nilang alam na hindi pa iyon ang katapusan ng kanilang pagkikita. Sa loob ng sasakyan ay tahimik lamang si Attorney Ramon. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Gabriel na halatang malalim ang iniisip. "Sir Gabriel," mahinahon niyang sabi, "hindi namin akalaing makikita pa namin kayong buhay." Napabuntong hininga si Gabriel. "Ako rin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang totoo ang lahat." Ilang sandali silang nanahimik bago muling nagsalita ang abogado. "May mga bagay po kayong kailangang malaman." Tumanggo si Gabriel. "Ikwento mo ang lahat." Huminga ng malalim si Attorney Ramon bago nagsimulang magsalita. "Pagkamatay ng inyong ama na si Don Ernesto Villanueva, kayo ang opisyal na itinalagang hahalili bilang pinuno ng Villanueva Holdings Corporation. Alam iyon ng buong lupon ng kumpanya, ngunit hindi lahat ay natuwa sa naging desisyon. Tahimik na nakikinig si Gabriel habang unti-unting bumabalik ang bawat alaala. May mga taong gustong maagaw ang kontrol ng kumpanya? Alam nilang kapag naupo kayo bilang bagong CEO, mawawala ang kanilang impluwensya. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Gabriel. Ang aksidente. Hindi na pinatapos ni Attorney Ramon ang kanyang tanong. Hindi iyon aksidente. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Napatunayan naming pinakialaman ang preno ng sasakyang sinasakyan ninyo. Plano nilang magmukhang ordinaryong aksidente ang lahat. Napapikit si Gabriel. Biglang bumalik ang esena sa isip niya. Naalala niyang papunta siya noon sa isang mahalagang pagpupulong ng Board of Directors. Ilang minuto bago mangyari ang banggaan ay may tumawag sa kanya upang kumpirmahing handa na ang lahat ng dokumento para sa kanyang formal na panunungkulan bilang CEO. Pagkatapos noon ay wala na siyang naalala hanggang sa magising siya sa kubo ni Luna. Akala ng lahat patay na ako. Opo. Bakit? Dahil nang mahulog ang sasakyan sa bangin, natagpuan ang katawan ng driver ninyo. Dahil sa tindi ng pinsala at sunog, naikala ng lahat na kayo iyon. Napayuko si Gabriel. Nakatakas pala ako. Posibleng nakalabas kayo bago tuluyang sumabog ang sasakyan, ngunit dahil sa tinding pinsala sa ulo, nawalan kayo ng alaala. Hindi na muling nagsalita si Gabriel. Habang binabagtas nila ang highway,
unti-unti niyang tinatanggap ang katotohanang may mga taong handang kitilin ang kanyang buhay para lamang sa kapangyarihan. Pagsapit nila sa lungsod ay bumangga ang napakalaking gusali ng Villanueva Holdings Corporation. Sa mismong sandaling makita iyon ni Gabriel ay parang tuluyang nabuo ang kanyang mga alaala. Naalala niya ang opisina ng kanyang ama, ang unang pagkakataong isinama siya dito sa mga pagpupulong, ang mga empleyadong tinuring siyang parang sariling anak, ang pangakong ipinagawa sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Gabriel, huwag mong kalilimutan ng negosyo ay para sa mga taong umaasa rito, hindi lamang para sa pamilya natin. Tahimik na pumasok si Gabriel sa gusali. Sa mismong lobby ay nagsimulang magpalakpakan ng mga empleyado nang makita siyang buhay. Marami ang napaluha, "Sir Gabriel, salamat sa Diyos. Akala namin wala na kayo." Isa-isa niyang kinamayan ng mga matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Ngulit sa kabila ng mainit na pagtanggap ay napansin niyang may ilang taong halatang nabigla at hindi makatingin ng direkta sa kanya. Hindi niya ipinahalata na napansin niya iyon. Ang sa halip ay dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Pagpasok niya ay tila bumalik ang lahat ng alaala. Naandun pa rin ang lumang mesa, ang mga larawan ng kanilang pamilya, ang lumang relo na katulad ng nasa bulsa niya. Tahimik siyang naupo sa dating upuan ng kanyang ama. Maya-maya ay pumasok si Attorney Ramon dala ng ilang dokumento. "Sir, pansamantala ay ipinagpaliban muna namin ang pagpili ng permanenteng CEO dahil hindi kami naniniwalang patay na talaga kayo." Napangiti ng bahagya si Gabriel. "Maraming salamat sa pagtitiwala. May isa pa po." Inihawad ng abogado ang isang makapal na folder. "Ito ang resulta ng aming pribadong imbestigasyon." Binuksan ni Gabriel. Nandoon ang mga litrato ng sirang sasakyan, mga urat ng mekaniko, mga testimonya ng ilang saksi. Lahat ng ebidensya ay iisang bagay ang itinuturo. May taong nagplano ng lahat. Tahimik niyang isinara ang folder. "Huwag muna nating gagalawin ng sinuman." Nagulat si Attorney Ramon. "Sir, kapag nalaman nilang buhay na ako, kikilos sila. Ano po ang plano ninyo?" Tahimik muna akong babalik sa kumpanya. Tumanggo ang abogado. At kapag gumawa sila ng susunod na hakbang, mahigpit na napakuyom ni Gabriel ang kanyang kamay. Doon natin sila huhulihin. Lumipas ang mga daan at unti-unti niyang sinimulang ayusin ang mga problemang iniwan ng kanyang pagkawala. Marami palang proyekto ang natigil. May isang negosyo ring halos bumagsak dahil sa kawalan ng malinaw na pamumuno. Araw-araw ay abala siya sa mga pulong, pagrerebisa ng mga dokumento at pakikipag-usap sa mga opisyal ng kumpanya. Ngunit gaano pa siya kaabala ay hindi nawawala sa kanyang isip ang maliit na baryong minsang naging tahanan niya. Madalas niyang maalala ang simpleng hapunan nila ni Mang Isko at Luna. Ang pagtatanim sa bukid, ang mga gabing magkatabi silang nakatanaw sa bituin. Napangiti siya sa tuwing maaalala ang mga iyon. Samantala, sa baryo ay bumalik na rin sa dating buhay sina Luna at Mang Isko. Araw-araw pa rin silang nagtatrabaho sa bukid na parang walang nagbago. Ngunit sa bawat pagdaan ng sasakyan sa kanilang lugar ay hindi maiwasang mapalingon ni Luna. Hindi niya alam kung kailan babalik si Gabriel. Hindi rin niya alam kung matutupad pa ang pangakong muli silang magkikita. Ngulit sa kabila ng lahat ay ipinagpatuloy niya ang simpleng buhay na nakasanayan niya, habang si Gabriel naman ay tahimik na naghahanda para sa mas malaking laban na naghihintay sa kanya, dala ang isang pangakong hinding-hindi niyang balak sirain. Makalipas ang halos isang buwan, ay nagsimula ng maramdaman ang unti-unting pagbabago sa Villanueva Holdings Corporation.
Sa pagbabalik ni Gabriel bilang pinuno ng kumpanya, isa-isang naibalik ang mga proyektong natigil at muling nabuhay ang tiwala ng mga empleyado. Hindi niya agad ipinakita ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa tangkang pagpatay sa kanya. Sa halip ay tahimik niyang pinagmamasdan ang bawat kilos ng mga taong nasa paligid. Alam niyang ang totoong kalaban ay hindi basta susuko at ang pinakamabisang paraan upang mahuli ito ay ang paghihintayin itong magkamali. Kasabay ng pag-aayos ng kumpanya ay naalala rin ni Gabriel ang pangakong ginawa niya kina Luna at Mang Isko. Hindi niya nakalimutang minsan ay sinabi niya sa sarili na kung makakabalik man siya sa dati niyang buhay, hindi niya hahayaang manatiling naghihirap ang mga taong nagligtas sa kanya. Ngunit ayaw niyang magbigay lamang ng pera. Mas gusto niyang magkaroon ng pangmatagalang pagbabago sa buhay ng mga magsasaka, lalo na sa baryong minsang kumupkop sa kanya. Isang umaga ay ipinatawag niya si Attorney Ramon at ang pinuno ng kanilang Corporate Social Responsibility Program. May gusto akong simulan. Ano po yun, sir? Tanong ng abogado. Gagawa tayo ng malawakang programang pang-agrikultura. Hindi lamang sa isang baryo, kundi magsisimula tayo sa lugar kung saan ako nailigtas. Tumanggo ang pinuno ng programa habang nagsusulat ng mga detalye. Magbibigay tayo ng dekalidad na binhi, makabagong kagamitan sa pagsasaka, pagsasanay sa mga magsasaka, at pautang na walang mataas na interes. Gusto kong matutong umunlad ang mga tao sa sarili nilang pagsisikap. Napangiti si Attorney Ramon. Sigurado akong matutuwa ang mga taga-baryo. Pero huwag muna nilang malaman na ako ang dahilan. Nais po ba ninyong manatiling lihim? Sa umpisa lamang. Makalipas ang 2 linggo ay ipinabala ng kumpanya ang mga tauhan nito sa baryo ni Luna. Agad na ipinatawag ng kapitan ang lahat ng magsasaka sa plaza. Nagtipon-tipon ang buong baryo. Naroon sina Mang Isko, Luna, Mang Barting, Aling Seling at maging si Donato, halatang nagtataka kung bakit may mamahaling sasakyan na naman sa kanilang lugar. Isa sa mga opisyal ng kumpanya ang nagsalita, "Napili ang inyong baryo bilang unang benepisyaryo ng programang pangkabuhayan ng Villanueva Holdings Corporation." Nagpalakpakan ng mga tao. Ipinaliwanag ng mga kinatawan ang buong programa. Magtatayo ng bodega, magkakaroon ng libreng pagsasanay, bibigyan ng mas magandang binhi at tutulungan ang mga magsasakang direktang maibenta ang kanilang ani nang hindi dumadaan sa mapagsamantalang middleman. Hindi makapaniwala ang mga taga-baryo. Si Mang Isko ay napangiti habang nakatingin kay Luna. "Anak, malaking tulong ito." "Opo, tay." Ngunit hindi pa doon nagtapos ang sorpresa. Inihayag ng mga kinatawan na magkakaroon ng malaking programa pagkaraan ng 1 linggo kung saan personal na dadalo ang bagong CEO ng Villanueva Holdings Corporation. Nagbulbulungan ng mga tao. Makikita natin ang bilyonaryong CEO. Napakalaking tao raw niyan. Unang beses may ganitong pangyayari sa baryo. Tahimik lamang si Luna. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Simula nung umalis si Gabriel ay wala na siyang balita rito. Minsan ay naiisip niyang marahil ay naging abula na siya sa dati niyang buhay at tuluyan na siyang nakalimutan. Dumating ang araw ng programa. Maaga pa lamang ay puno na ng tao ang plaza. May itinayong malaking entablado at maraming bandila ng kumpanya ang nakapalibot sa lugar. Dumating din ang mga opisyal ng munisipyo at mga mamamahayag upang masaksihan ang paglunsad ng proyekto. Nakatayo sina Luna at Mang Isko sa gitna ng mga magsasaka. "Hindi kaya siya yung lalaking nailigtas natin?" Pabirong tanong ni Mang Berting. Napangiti lamang si Luna. "Huwag na po kayong magbiro." Ilang sandali pa ay dumating ang convoy ni mga itim na sasakyan. Bumaba ang mga bodyguards. Kasunod nila si Attorney Ramon. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng pinakahuling sasakyan. Tahimik na bumaba si Gabriel. Nakatayo siya ngayon na suot ang maayos na itim na Amerikana. Iba na ang kanyang tindig. Nasa mukha niya ang dating kumpiyansa na nawala nang nawalan siya ng alaala, ngunit hindi nagbago ang kanyang mainit na ngiti. Nalaki ang mga mata ng buong baryo.
Si Aling Seling ang unang napabulalas, si Gabriel. Napaatras si Donato sa sadiding pagkabigla. Imposible. Hindi makapaniwala ang lahat habang diretsyong umakyat si Gabriel sa entablado. Huminto siya sa harap ng mikropono. Tahimik ang buong plaza. Sinulyapan niya ang mga taong minsang tumulong sa kanya hanggang sa tumigil ang paningin niya kay Luna. Ngumiti siya bago magsimulang magsalita. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagpahayakpakan ng mga tao. Bago ko pag-usapan ng programang inilunsad namin, may isang kwento muna akong gustong ibahagi. Tahimik na nakinig ang lahat. Ilang buwan na ang nakalipas, muntikan akong mamatay sa isang aksidente. Nawalan ako ng alaala at wala akong maalala kahit ang sarili kong pangalan. Nagkatinginan ng mga tao. Kung hindi dahil sa isang dalagang anak ng magsasaka at sa kanyang ama na walang pag-aalinlangang kumupkop at nag-alaga sa akin, malamang ay wala ako sa harapan ninyo ngayon. Unti-unting lumingon ang buong baryo kay Luna, namula ang kanyang mukha. Itinuro ni Gabriel siya habang nakangiti. Si Luna Reyes ang dalagang nailigtas ng buhay ko. Nagpalakpakan ang buong plaza. May ilan pang napaluha. Si Mang Isko ay napayuko habang pinipigilan ng kanyang emosyon. Nagpatuloy si Gabriel. Tinanggap nila ako kahit hindi nila kilala kung sino ako. Hindi nila ako tinulungan dahil mayaman ako. Tinulungan nila ako dahil naniniwala silang ang buhay ng tao ay mahalaga. Habang nagsasalita si Gabriel ay hindi maalis ang kanyang tingin kay Luna. Sa harap ng buong baryo, ngayon lamang lubos na naunawaan ng lahat kung bakit ang kanilang simpleng baryo ang unang pinili para sa pinakamalaking programang pangkabuhayan ng kumpanya. Hindi iyon bunga ng swerte, kundi pasasalamat ng isang bilyonaryong CEO sa kabutihang ipinakita ng isang simpleng dalagang anak ng magsasaka. Matapos ang masigabong palakpakan, ay bumaba si Gabriel mula sa entablado at diretsyong lumapit kina Luna at Mang Isko. Nagbigay daan ng mga tao habang tahimik silang pinagmamasdan. Marami ang hindi pa rin makapaniwalang ang binatang ilang linggong tumulong sa bukid at namuhay sa isang simpleng kubo ay siya palang bilyonaryong CEO na laman ng mga balita sa telebisyon at pahayagan. Huminto si Gabriel sa harap nilang mag-ama. Walang pag-aalinlangan siyang yumuko bilang paggalang. Mang Isko, Luna, maraming salamat. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong mabuhay at maipagpatuloy ang pangarap ng aking ama. Napailing si Mang Isko. Huwag ka nang yumuko sa amin, iho. Masaya na kaming makita kang ligtas. Ngumiti si Gabriel. Hindi sapat ang salitang salamat para sa ginawa ninyo. Napatingin siya kay Luna. At humihingi rin ako ng tawad. Tawad? Pagtatakang tanong ni Luna. Umalis ako nang hindi man lang nakapagpaalam ng maayos. Alam kong nangako akong babalik ako, pero hindi ko man lang naipaliwanag kung bakit kinailangan kong umalis. Umiling si Luna. Naiintindihan ko. Alam kong kinakailangan mong harapin ng dati mong buhay. Napangiti si Gabriel ngunit bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata. Pero hindi naging madali. Tahimik silang nagkatitigan. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit si Attorney Ramon. Sir, handa na po ang pagpipirma sa kasunduan. Tumanggo si Gabriel bago muling humarap sa mga tao. Hindi matatapos ang programa ngayon sa simpleng pamimigay lamang ng tulong. Tahimik na nakinig ang lahat. Marami ng beses na may nangakong tutulungan ang mga magsasaka pero nauwi lamang sa panandaliang ayuda. Iba ang gusto kong mangyari. Ipinakita niya ang malaking plano ng kumpanya para sa baryo. Magkakaroon ng permanenteng buying station upang diretsyong mabili ng kumpanya ang mga ani ng mga magsasaka. Magtatayo ng warehouse upang hindi madaling masira ang mga produkto. Magkakaroon ng libreng pagsasanay
tungkol sa makabagong pamamaraan ng pagsasaka at tamang paghawak ng ani. Magbibigay rin ng kumpanya ng mga kagamitan na maaaring hiramin ng mga magsasaka nang walang malaking bayad. Masayang nagpalakpakan ng buong baryo. Hindi na nila kailangang umutang ng malaki sa mga mapagsamantalang negosyante upang makapagsimula ng taniman. Pagkatapos ng programa, ay personal na nagtungo si Gabriel sa kubo ni Mang Isko. Pagpasok niya, ay tila bumalik ang lahat ng alaala noong wala pa siyang maalala. Naroon pa rin ang lumang mesa, ang kalan na dekahoy at ang maliit na higaan kung saan unang nagkamalay si Gabriel. Napangiti siya. Parang kahapon lang. Naglabas si Luna ng simpleng merienda. Pasensya ka na, ito lang ang maihahanda namin. Umiling si Gabriel. Ito pa rin ang pinakamasarap na pagkain na natitikman ko. Napangiti si Mang Isko. Ngayon lang may bilyonaryong CEO na nagsabing mas gusto niya ang kamote at nilagang saging. Tumawa silang tatlo. Ilang sandali ay naging seryoso si Gabriel. Mang Isko, gusto kong hingi ng panghintulot ninyo. Tungkol saan? May proyekto akong gustong ipagkatiwala sa inyo. Nagulat ang matanda. Ako? Opo. Ipinaliwanag ni Gabriel na nais niyang si Mang Isko ang maging pangunahing tagapayo ng programang pang-agrikultura sa kanilang lugar. Kayo ang higit na nakakaalam sa tunay na kalagayan ng mga magsasaka. Ayokong puro mga tao sa opisina ang magdesisyon para sa inyo. Napatitig si Mang Isko sa kanya. Hindi ako nakapag-aral. Hindi diploma ang hinahanap ko, kundi karangalan, karanasan, at malasakit. Iyan ang nakita ko sa inyo. Naluha ang matanda. Hindi ko akalaing darating ang araw na may magtitiwala sa isang simpleng magsasaka. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Kung hindi dahil sa inyo, wala rin ako ngayon dito. Pagkatapos noon ay lumabas silang tatlo sa bakuran. Tahimik ang paligid habang unti-unting lumulubog ang araw. Lumapit si Gabriel kay Luna. Pwede ba kitang makausap? Tumanggo si Dalaga. Naglakad sila hanggang sa gilid ng palayan kung saan madalas silang magpahinga noon. Pareho silang tahimik. Si Gabriel ang unang nagsalita. Noong wala pa akong alaala, pakiramdam ko wala akong halaga. Napatingin si Luna sa kanya. Pero ikaw ang unang taong nagparamdam sa akin na hindi ko kailangang maging mayaman para tratuhing tao. Napayuko si Luna. Hindi ko naman alam noon kung sino ka. Yun nga ang pinakamahalaga. Huminga ng malalim si Gabriel. Marami akong nakilala sa buhay ko na lumalapit dahil sa pangalan ng pamilya namin o sa pera. Pero ikaw, tinulungan mo noong akala mo isa lang akong walang kwentang stranger. Hindi agad nakasagot si Luna. May ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkaraan ay nagsalita si Gabriel. Hindi ko alam kung pareho pa rin ang nararamdaman mo. Dahan-dahan siyang humarap sa Dalaga. Pero simula nang bumalik ako sa lungsod, isang bagay lang ang hindi nawala sa isip ko. Ano yun? Ikaw. Napangiti si Luna ngunit bakas ang hiya sa kanyang mukha. Araw-araw kitang naaalala. Luna, akala ko nga hindi ka nababalik. Nagbalik ako at hindi na kita iiwan ng walang paliwanag. Nagkatitigan silang dalawa habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga palayan. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, ay pareho nilang naramdaman na wala ng hadlang sa damdaming matagal na nilang itinago. Ngunit hindi pa nila alam na may mas espesyal pang sandaling naghihintay sa kanila. Isang pangyayari na magbibigay ng ganap na bagong simula sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matagumpay na paglulunsad ng programang pangkabuhayan sa baryo, halata na agad ang pagbabago sa buhay ng mga magsasaka.
Dumami ang kanilang ani dahil sa mas dekalidad na binhi at mas maayos na paraan ng pagtatanim. Hindi na rin sila napipilitang ibenta ng palugi ang kanilang mga produkto dahil direkta na itong binibili ng Villanueva Holdings Corporation. Unti-unti ring napaayos ang mga daan papunta sa bukid at nagkaroon ng maliit na bodega kung saan maaaring itabi ang kanilang mga ani bago ito ihatid sa bayan. Si Mang Isko naman ay naging abala bilang tagapagsyayo ng proyekto. Hindi niya akalaing darating ang panahong pakikinggan ng malalaking opisyal ang opinyon ng isang simpleng magsasaka. Ngunit sa bawat pagpupulong ay palagi niyang ipinapaalala sa mga tauhan ng kumpanya na huwag kakalimutan ang tunay na pangangailangan ng mga taong nagtatanim. Dahil dito ay lalo siyang nirerespeto ng buong baryo. Samantala, mas madalas na ring bumisita si Gabriel sa baryo kahit abala siya sa pamamahala ng kumpanya. Hindi na siya dumarating na may kasamang napakaraming sasakyan. Madalas ay iisang sasakyan lamang ang gamit niya at iilang tauhan ng kasama. Sa tuwing naroon siya, ay iniiwan muna niya ang pagiging CEO at bumabalik siya bilang Gabriel na minsang namuhay sa simpleng kubo ni Luna at Mang Isko. Isang umaga ay muling nagtipo ng buong baryo sa plaza. Nagkaroon ng programa bilang pagdiriwang ng matagumpay na unang ani sa ilalim ng bagong proyekto. Naroon ang mga magsasaka, mga opisyal ng bayan, mga empleyado ng Villanueva Holdings Corporation at maging ang ilang mamamahayag na nais makita ang naging bunga ng proyekto. Masaya ang lahat habang isa-isang ibinibigay ang mga pagkilala sa mga magsasaka na naging bahagi ng pagbabago. Nang matapos ang programa, ay lumapit si Attorney Ramon kay Gabriel. "Sir, handa na po ang lahat." Tahimik na tumango si Gabriel. Muli siyang umakyat sa entablado at humarap sa mga taong nakangiting naghihintay sa kanyang sasabihin. "Bago matapos ang ating programa, meron pa akong isang bagay na gusto kong gawin." Tahimik na nakinig ang lahat. Nang una akong makarating sa baryong ito, wala akong pangalan, wala akong alaala, at wala akong maibigay na kapalit sa kabutihang ipinakita sa akin. Napatingin siya kay Luna na nakatayo sa tabi ni Mang Isko. Tinanggap ako ng isang pamilya na hindi man lang nagtanong kung may pera ba ako o may maibabalik bang pabor sa kanila. Unti-unti ring naging emosyonal ang kanyang boses. Sa mundo ng negosyo, marami akong nakilalang taong lumalapit dahil sa kapangyarihan at kayamanan. Pero dito ko natutunan na ang pinakamahalagang yaman ay ang kabutihang ginagawa sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Marami sa mga naroon ang napaluha. Dahan-dahang bumaba si Gabriel mula sa entablado at lumapit kay Luna. Nagkatinginan silang dalawa. Sa mga sandaling iyon ay tila nawala ang lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Taning silang dalawa lamang ang tila naroon. Mahinang ngumiti si Gabriel. "Luna? O?" May itinatanong ako sa sarili ko simula nang bumalik ang alaala ko. Tahimik lamang na nakinig ang dalaga. Kung hindi ba ako naaksidente, kung hindi ako napadpad sa baryong ito, at kung hindi mo ako tinulungan, makikilala kaya kita? Napangiti si Luna. "Hindi ko rin alam, pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nangyari ang lahat." Huminga ng malalim si Gabriel bago dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Nagulat ang buong baryo, maging si Mang Isko ay napangiti habang pinagmamasdan ng esena. Naglabas si Gabriel ng maliit na kahon mula sa bulsa. Binuksan niya iyon at lumitaw ang isang simpleng singsing. "Hindi ko kayang tumbasan ng kabutihang ipinakita sa akin. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko sa pagbibigay ng pagmamahal at pagregalo na nararapat para sa iyo." Hindi na napigilan ni Luna ang pagluha. "Ipinapangako ko na hindi kita mamahalin dahil iniligtas mo ako. Mamahalin kita dahil ikaw ang babaeng nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng pagiging tao." Tahimik ang buong paligid. "Luna Reyes, papayagan mo bang maging asawa ko?" Napahawak ni Luna sa kanyang bibog habang pumapatak ang kanyang mga luha. Lumingon muna siya kay Mang Isko. Ngumiti ang matanda at maraang tumango. "Iyan ang desisyon na ikaw lang ang makakagawa, anak."
Muli tumingin si Luna kay Gabriel. Wala akong maibibigay sa'yo kundi ang simpleng pagmamahal ko. Ngumiti si Gabriel. Iyon lang ang kailangan ko. Tumanggo si Luna habang umiiyak. Oo. Kasabay ng kanyang sagot ay umalingaw-mawang lakas na palakpakan at hiyawan ng buong baryo. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa daliri ni Luna bago maraan siyang yakapin. Marami ang napaluha sa nasaksihan nilang pagtatapos ng isang hindi inaasahang kwento. Makalipas ang ilang buwan ay idinaos ang kanilang kasal sa mismong baryong unang nagbuklod sa kanila. Hindi ito ginanap sa mamahaling hotel o malaking bulwang. Sa halip ay pinili nilang idaos ito sa simpleng kapilya, kung saan naroon ang lahat ng taong naging bahagi ng kanilang taglalakbay. Dumalo ang mga empleyado ng kumpanya, mga opisyal ng bayan, at buong komunidad na minsang nakasaksi kung paanong inalagaan ni Luna ang isang estrangherong walang maalala sa sarili. Pagkatapos ng kasal, ay hindi iniwan ni Gabriel at Luna ang baryo. Patuloy nilang sinuportahan ang mga magsasaka at nagpatayo pa ng mga proyekto para sa edukasyon at kabuhayan ng mga kabataan. Si Mang Isko ay nanatiling kanilang gabay at madalas pa ring makitang nagtatanim sa bukid kahit mas maginhawa na ang kanyang buhay. Sa huli, napatunayan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o laki ng kumpanya. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kabutihang ginagawa sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Dahil minsan, ang isang simpleng pagtulong sa isang estranghero ang siyang magbabago ng buhay ng maraming tao at magdadala ng pagmamahalang tatagal habang buhay.